ay magiging panalangin. Di ba? Kung meron po tayong kumpiyansa sa Diyos, malamang ay wala po tayong lalaktawan. Lahat po tayo ay i-enjoy po natin ang panalangin. So, ganun din sa pangalawa, in connection sa having confidence before God is, of course, lalo pa natin mamahalin ang mga kapatiran because this is a commandment. Command po ito. Kaya wala po tayong, hindi tayo makakaiwas po dito. Right? Commandment po ito. Kaya anuman ang meron hinanakit, kung meron ka mang hidwaan, o meron mang mga bagay na nagiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng hinanakit sa iyong kapatid, ay wala kang magagawa because this is a command to love them. Utos po ito ng Diyos. And now, ating tatalakayin about having confidence toward God in salvation. Okay? Alam naman po natin na ang pinaka mahirap sa lahat kung meron kang doubt regarding sa in the realm of the spiritual, ay ito yung pinaka worst sa lahat ng bagay. Magduda ka sa lahat ng nakikita mo, pero huwag kang magdududa pagdating sa spiritual na bagay. Right? Maraming maaaring nagdududa ka dahil ang mga bagay na nakikita po natin ay nagbabago, the price getting higher, lahat ng mga bagay na tinatangkilik po natin ay tumataas. And then, of course, this is a part of life na magkaroon po tayo ng pagdududa. Pero the matter of spiritual matter ay mahirap po tayo magduda daw. Why? Because in our text, chapter 3, verse 18 to 21, ipinapakita po doon that we have confidence before God. Tandaan po natin, mga kapatid, one of the greatest tools or devices na ginagamit ni Satanas against you, against the children of God, is that of doubt. At kung magkaroon ka ng pagdududa. Pero I will remind you because Satan cannot take away our salvation, for that is of God, and therefore it is eternal. Right? Kaya kung ang Diyos ang gumawa po niyan, ay wala po tayong dapat pagdudahan. Dahil yan po ay walang hanggan. Ang sabi po ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 14, basahin po natin. Right? Ang sabi po dito, I know that whatsoever God do it, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. God do it, that man should bear before Him. Ito po yung isang bagay na nagbibigay po sa atin ng kasiguruhan in our salvation. Kapag ito po ay naintindihan po natin, na-realize po natin that salvation is an act of God, wala pong dapat pagdududa na meron po tayo. Right? And of course, we know everything, we study everything, nakita po natin upon study of the scriptures ay nalaman po natin, and yet still doubt comes out. Huwag nating sasabihin na minsan ay hindi dumating ang mga bagay sa ating isipan. Right? Lahat po tayo sometimes because of tricks
ni Satanas po ito, lahat po tayo ay magdududa. Why? Because Satan will do his best. Gagawin po ni Satanas ang lahat ng kanyang makagawa. Satan will do his best to distract, to destroy our confidence in what the Lord has done for us. Yan po yung trabaho po niya. Kaya hindi po natin maikaila na gagawin niya ito. Lalo na sa mga Kristiyano na talagang nagtitiwala sa dakilang Diyos regards in our salvation. Lahat po yun ay gagawin niya kasi ito yung kanyang sandata. This is the weapon. Kaya ito ang ginagamit niya sometimes when attacking his children, God's children. Again, having confidence before God, ibig sabihin, nagbibigay po ito sa atin ng security, assurance para sa mga bagay na nasa atin. Right? Kaya again, this morning ay tatandaan po natin in Matthew chapter 16 verse 22 to 23. Basahin po natin. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee." But he turned and said unto Peter, "Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those be of men." Tandaan po natin, si Peter ay kasasabi niya lang ang kanyang pananampalataya during the time. Kung sino si Kristo sa kanya. So pagsunod noon ay sinubukan po siya. That's why our Lord knew who was the perpetrator. So, si Satanas ang perpetrator natin. Hindi po si Peter. That's why Satan used the fleshly nature of a saved man to make an attack upon the finished work that our Lord was going to do. Mismo, si Peter pa ang ginamit para pigilin yung dapat gawin ng ating Panginoon. Right? So, tandaan po natin, yung magkaroon ka ng duda or lack of assurance of salvation is one of Satan's choice attack. Right? Why? Because it renders the child of God virtually useless and therefore ineffective in the work of the Lord. Kaya kapag kinatake ng ganito, ay nagiging ineffective po tayo. Nagiging useless ang isang Kristiyano kapag pinabayaan po natin na tayo po ay inatake ng doubt regarding sa isang mahalagang bagay ng iyong kaligtasan. Kaya isa pong kadahilanan ng mga Kristiyano ay somewhere hindi na nagsisimba, hindi na umaattend ng mga gawain simbahan because ito yung unang kadahilanan. Dahil wala po silang kasiguruhan para sa kaligtasan. Kung isang Kristiyano na sigurado sa kanyang kaligtasan, makikita mo siya. Kung papaano siya kumilos, kung papaano siya gumawa, kung papaano siya manampalataya, kung papaano po siya sumunod sa Panginoon. Pero kung meron kang doubt, maaari ito ang magpipigil sa iyo. Okay? So, God wants you to know that you are both saved and eternally secure. Okay? Patuloy
na ginagawa po ni Satanas, alisin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo. Even to the most Christian. Hindi tayo nakakasiguro ng itong mga sinasabi po natin tunay na mga Kristiyano, even the doubt, dumarating sa kanila. Okay? Dumarating po sa kanila ang mga bagay po nito. Kaya nga maraming mga preachers sometimes they cannot define the biblical repentance, kung paano ipapaliwanag, kung paano nila i-explain sa mga tao. Just God told me to repent. Wala nang definition na dapat po nating ibigay regarding repent. Just to repent. Magsisi ka lang and maintindihan mo, if you are not repent, you perish. Marami mga Kristiyano na inaatake sa mga bagay na ito. That's why sometimes preachers make difficult to explain salvation because they don't know. Kasi naniniwala po ang mga tao, lalo na yung mga naniniwala sa easy believism. Right? Sometimes, ito yung ginagamit nila often na nagsasabi po sila, okay, about easy believism. Sabihin mo lang ng ganito, ganyan, maniwala ka lang kay Kristo. Right? Tapos na. Okay? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? Wala nang explanation. Okay? Wala nang parang pa para maintindihan po nila. Tandaan po natin, salvation is a faith operation, not a works operation. Kaya dapat maintindihan ang Kristiyano, magiging Kristiyano na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Diba? Hindi yung sasabihin nila, sige, believe on Christ, then you are saved. Okay? Kaya sometimes mga Kristiyano ay hindi nalalaman ang mga bagay na ito. Right? Kaya sometimes ang mga ibang Kristiyano din ay hindi nagpapatuloy because kulang. But sometimes din maraming mga naliligtas through preaching, right? Naintindihan nila, depende sa turing ng sino man na nag-preach o sino man na nakatayo sa pulpit. Right? Kaya nga ang simbahan dapat ang nandito mga ligtas eh. Kasi ang simbahan para sa mga ligtas lang talaga. Right? So ang preaching dapat is to build the Christians, lalo pang pagtibayin ang mga Kristiyano sa kanilang holy faith. Di ba? Dapat ang trabaho po natin is to preach the gospel outside. Okay? Or depende sa iyo kung saan mo gusto, outside the street o inside the home. Kaya dapat ganon, no? Ang simbahan talaga ay para sa mga member. But again, we thank you because God uses some way para maligtas din ng mga ibang tao, like our Bible studies,
And sometimes also inside the church, di ba? Kaya nga tayo po ay nagpupumilit na hakayin ang mga tao na nasa paligid po natin. Sometimes we told them to go to church. No? Dahil alam naman po natin na once na pumasok ang isang tao sa loob ng simbahan, sasabihin ng tao, ng isang membro, akin ka. No? Again, tandaan po natin, ang trabaho talaga ng preacher or pastor is to make sure, okay, people are saved. No? Kaya nga patuloy na ginagabayan ang mga membro ng simbahan. And then they make sure that they have assurance. Kaya nga nagpipreach po tayo, something sometimes eternally assurance, security. Na dapat hindi ka magkaroon ng doubts. Di ba? Dapat yan po ang dapat po nating palagi na sasabihin po sa kanila. Because doubts, sometimes, ito po yung naging dahilan kaya naglalabasan o umalis ang mga Christian. Okay? This morning, God wants you to know na ikaw talaga ligtas. Wants you to know that you are saved. Therefore, you have the confidence in God. No? Kung ligtas ka, it means kumpiyansa ka sa Diyos. Diba? Because God creates assured hearts. Siya ang naglilikha ng assurance sa ating mga puso in terms of salvation. So, if you are saved and therefore have your confidence in God. So, what's the reason? Bakit ka nagkaroon ng assurance? Okay? Bakit may mga assurance po tayo? Lahat naman po tayo nakikinig ng sermon. Okay? O nagbabasa po tayo ng Bible. So what's the reason? Ano yung mga dahilan kung bakit meron po tayo assurance? Una, the assurance of the Bible. Okay? The assurance of the Bible. Why? Because the Bible is the foundation upon which our faith is based. Dito nakasalalay ang ating pananampalataya sa Biblia. Because God said in His Word, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya ito yung nagbibigay sa iyo, sa atin, ng kasiguruhan na meron tayong kaligtasan. Kaya minsan, sino nagsabi sa iyo na ikaw ay ligtas? Ano ang patunay mo? Ano ang masasabi mo? Sabi mo kasi lagi kang nagsasabi na ikaw ay ligtas, tapos sabi mo ako ay hindi ligtas na, ngayon ang patunay mo. Diba? The Bible says so. Sinasabi ng Bible na ako ay ligtas. By the hearing and hearing the word of God. Anong sabi po ng John chapter 8 verse 32? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ibig sabihin po nito? If you believe the record of the Bible, okay, kung ikaw ay naniniwala kung ano ang nakasulat sa Biblia, you will be made free. Okay? So one of the areas of freedom to be enjoyed by the child of God is the freedom from doubt. Mapalaya ka sa doubt. Right? Right. Aminin po natin. Sometimes, we are doubt. Diba? But when we take the word of God,
then all the doubts will flee. Right? At po yun. Hindi po natin ay kakaila po yun. Tamang-tama yung ating pag-aaral ng Sunday School about the Holy Scripture. Maliwanag at tinatalakay po natin kung ano po ang bakit mahalaga po ito. Sa isang Kristiyano, mahalaga po. Okay? Dito natin malalaman. Tandaan po natin, mga kapatid, your salvation, our salvation is founded in the Word of God. Diba? Why when you take the Word of God or His Word, then you have a biblical blessed assurance na hindi pwedeng alugin o shake ng demonyo. Why? Dahil ang Diyos ang nagsasabi that it's true. Ang Diyos ang nagsasabi. And we believe that the Bible is the Word of God and then God is true. Totoo ang kanyang sinasabi. Okay? And what, again, ang rason kung bakit meron kang assurance o bakit meron tayong confidence with God and salvation. Pangalawa, the assurance of the inner witness of the Holy Ghost. Diba? At the moment of your salvation, the blessed Spirit of God moved in. Okay? Hindi nauna yung maligtas ka muna and then the Holy Ghost saka lang siya darating. So, naman po natin kapag isang tao ay nasa oras na siya ng kaligtasan, the Spirit moves, works. Siya yung nagbibigay para tayo po ay manampalataya at siya din po ang sumisilyo ng ating kaligtasan. And then, the Holy Spirit immediately indwells. No? Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya yun po yung nagsasabi sa iyo na ikaw ay ligtas. No? Banal na Espiritu ang bumubulong sa atin. Anong sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 22? Ating basahin. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Okay? Ang banal na Espiritu ang nagiging tatak. Ang siya, ang ating assurance. Nagbibigay po sa atin ng assurance. Okay? Ay, trabaho po kasi ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano is it convicts, it comforts, it guides, it communes. Don't worry, you never alone. You will not forsake. Okay? So true Christian, kaya they endure dahil meron silang katunayan na meron silang kasama po nila ang banal na Espiritu. Pangatlong kadahilanan is the assurance of faith. Okay? Yung kasiguruhan ng ating pananampalataya. Alam naman po natin, ang pananampalataya na ito, of course, galing sa Diyos. God give you faith para ikaw ay magtiwala. Hindi ating pananampalataya po ito. Okay? So again, Paul says, I know whom I believe, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Right? 2 Timothy chapter 1 verse 12. Okay? Na meron tayong pananampalataya.
Okay? Kaya tayo naniniwala. Why? Because our salvation is free in a person, the Lord Jesus Christ. E nandun ang ating pananampalataya because sa kanyang buhay ay ibinigay po niya doon sa krus ng Kalbaryo. He buried and rose again according to the Scripture. For your justification, ito yun ang patutuhanan. Meron po tayong pananampalataya. Okay? So, eternal life is the only kind of life that God gives. And it is He who gives it. Ito nila, ang Diyos, ang nag-iingat po ito, hindi po tayo. Okay? Ano pa ang kadahilanan? Ano pa ang nakikita para sa atin na meron po tayong assurance of salvation? Of course, the assurance of good works. Meron ka nito dapat. While alam naman po natin, ang works ay hindi nagliligtas, but this is the fruit of our salvation. Doing good works. Tandaan po natin, salvation always works and causes the child of God to have good works. Okay? Kung tunay na ikaw ay ligtas, dapat lalabas at lalabas po ito. Good works. Tandaan po natin, we are not saved by good works, but biblical salvation always produces good works. Kaya ang tawag sa atin, ang tawag sa mga Kristiyano, that you are a peculiar people, zealous of good works. Yan po yung isang malaking palatandaan din na tangan-tangan po natin ang assurance of salvation. Okay? Without this, maaaring questionable. No? Kasi madali lang naman magsabi na ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Madali din sabihin na sa iyo ang banal na Espiritu. Lahat yan, sasabi na sila ay anak din ng Diyos. So, madali lang. Madali din sabihin na nagbabasa ka ng Bible. And yet not, no? Hindi naman nagbabasa. So, pwedeng pasinungalingan po ito. Of course, yung testimony ng Holy Spirit, wala makakapagsabi mo. Okay? Pero yung good works, of course, isa pong external na nakikita ng mga tao. Kaya yun yung unang-unang tinitignan po sa Kristiyano eh. Sige nga, patunayan mo sa akin kung talagang ligtas ka. Di ba? Yun po yung tinitignan. Sometimes, inside home, yun din po ang tinitignan po sa atin. Kahit saan tayo pumunta, talagang yun po ang minamatyagan po sa atin. Talagang may nabago o talagang gumagawa po tayo ng kabutihan. Di ba? Kaya, again, tayo po ay kung hindi po natin tatanganan yung mga bagay pong yun na how it come, na meron ka nito, meron kang kasiguruhan para sa iyong kaligtasan. Tandaan mo, kung ito po ay nasa atin lahat, malamang talagang yung doubt of assurance of salvation talagang nasa iyo. Kasi ito yung dapat nating gagawin bilang sa tunay na Kristiyano. Okay? Dapat meron po tayo po doon. So, again, basahin po natin ang James chapter 2, verse 17 and verse 18. Sabi po dito, even so, faith, if it at works, is dead, being alone. Okay? A man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Diba? So, laging magkasama po yun. Kulang. Kapag sasabihin mong mayroon kang pananampalataya, lahat naman po tayo.
naniniwala ng pananampalataya. Pero iba yung pananampalataya na merong mabuting gawa. Diba? Sa kanila, di pwedeng pagsabay ito. Only the Christian na pwede niyang kayang gawin pagsabay ito. Kaya kapag nakarinig ka ng Kristiyano, no, hindi ako naniniwala kasi faith lang. Ibig sabihin, dito ang kanyang sinasabi. Right? So, people today need to get saved. Diba? Kailangan nilang makita, kailangan nilang maintindihan ang mga bagay na makalangit. Right? Kaso sometimes, tayo mga ligtas na, hindi na pa tayo pumisyon sa kanila. Right? Masaya nga ang assurance sa atin because we know that we have the confidence. May tiwala ka sa Diyos eh. May kumpiyansa tayo sa Diyos. Right? Ito yung kadahilanan. That's why we pray, we love our brethren, we do good works, we do everything. No? Sa kalooban po ng Diyos dahil meron tayong tiwala sa Diyos. Okay? Nagtitiwala tayo sa Diyos. Eh, kapag yan ay nawala na, ibig sabihin wala na po lahat. So bakit meron tayong kumpiyansa sa Diyos? Bakit nagtitiwala po tayo sa Diyos? Okay? Kaya yan po yung number one na inaalis ni Satanas sa iyo kung mawalan ka ng kumpiyansa sa Diyos. Diba? Yan ang pilit po niyang isinisiksik. Kaya ginagawa niya lahat ng kanyang devices, tools, para mawala po tayo. Lumayo tayo sa Diyos. Kapag nawala na po yan, that's the time na meron ka ng pagdududa. If you have that confidence, you can pray. You can do everything. You can love your brother. Kahit ano ang kanyang ginawa sa iyo. Kahit nasaktan ka, still, you can love him. Alright? Lalo na po sa salvation po natin. Kung ikaw ay meron tayong kumpiyansa, hindi mananalo ang kaaway para alisin po sa iyo ang pagtitiwala po niya. Lalo na, paligtasan po natin. Kasi yan po talaga yung inaalis ni Satanas. Yan po talaga ang kanyang punterya. Kaya nga, ayaw niya na tayo mag-evangelize eh. Ayaw niya mag-evangelize ang Kristiyano. Nasa comfort zone. Dahil ayaw niyang maligtas. Kung maligtas man, still, mayroon pa rin struggle sa buhay ng isang Kristiyano, magkaroon ka ng pagtutuda. Kaya nga, ginagawa lahat ng ating masisipag na teacher, masisipag na Kristiyano, leader, para lang may hatid po sa atin. Mawala yung pagdududa po na. Okay? Yan, kung hindi mo ito gagawin, hindi po natin gagawin, hindi talaga maalis yung pagdududa. Lalo na kapag nasa dying ka, at ikaw ay you are pressed from situation, lahat po yun papasok sa iyo. Right? Lahat ng pagdududa ay papasok na sa iyo. Kaya again, thank you for this church. Tumawid po tayo, it means lalo pa nating pagtitibayin ang ating mga pananampalataya dahil sa mga bagay na mga natutunan ko. Kaya again, mga kapatid, people need to save and get it settled. Ibig lang sabihin, hindi lang sila maliligtas, kundi magkaroon ng assurance ng kanilang pananampalataya in regards to salvation. Kailangan ma-settle po sila. Kailangan mawala sa kanila ang pagdududa. Now, kayong mga Kristiyano naman, para matuto at
lumago, eh, huwag kang magliban. No? Dahil yan din po yung tungkulin ng isang Kristiyano. Kami, lahat ng mga nandito sa harapan ng pulpit, yan po yung kanilang objective. Para mas settle po ang isang Kristiyano. Okay? Tandaan po natin, they will never be effective for God as long as they let Satan and the flesh dictate. Kaya kapag pinabayaan mo si Satanas kung ano ang kanyang dinidikta, hindi ka magiging effective. Ano sa dinaanan po natin mga pag-prayer also, hindi ka magiging effective kung wala kang kumpiyansa sa Diyos. Kasi makikinig ka kung ano ang bulong ng puso mo at ang isipan. Cannot pray, cannot trust God, even in loving our brothers. Okay? Ang pinakasagot, God is greater. Kaya kapag yan ang pagtitiwala po natin, at alam natin na talaga ang Diyos ang lahat ng makapangyayari sa lahat. No? Satan cannot overcome us. No? We overcome Satan. Tayo po yung manala. Salamat po Diyos muli sa aming pag-aaral regarding po sa confidence. Salamat po sapagkat through the Bible, through the teachings, at lahat po ito ay nalaman po namin. Panginoon, salamat po sapagkat patunay o Diyos na pinapalago po ninyo ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, ang aming assurance, at lahat ng bagay, Panginoon, para sa kaunlad ng spiritual life ng isang Kristiyano. Through all these things, Lord, kami po ay tuluyan na lumago ng spiritual na bagay. Kaya salamat po Diyos sa provision mo po sa mga bagay mong ito. Trabaho lang namin, Panginoon, ay is to be listen, makinig, mag-aral lamang po, Panginoon. Ito lamang po ang trabaho po namin. Pero Diyos, muli, tulungan niyo po kami na mapasa amin po ang bagay na ninanais ko po sa buhay ko namin. Maraming salamat po sa pagkat ang talubang po sa bawat isa po sa amin is to more grow, lalo pang lumago ang aming pagkakilala po sa inyo. Kaya salamat po Panginoon sa simbang po ito, lahat ng mga tao na ginagamit mo, mga kapatid ng Diyos, para lumago ang pananampalataya. Salamat po para sa kanila. Salamat po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.